Ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na tinangka umano siyang i-blackmail ng kampo ni dating Congressman Zaldico. Ang kondisyon umano ni Ko, hindi na siya maglalabas ng video kung hindi kakanselahin ang kanyang passport. Mariin itong pinabulaanan ng abogado ni Ko. Saksi, si Ivan Mayrina. Sa gitna ng mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos, may ibinunyag ang Pangulo. Hinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Nauna lang sinabi ng Ombudsman na hihilingin nila ang pagkakansela ng passport ni Ko. Kasama siya sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay na umano'y substandard of flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na itinayo ng kumpanyang SunWest na pag-aari ng pamilya ni Ko. Pagdidiin ng Pangulo. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ang akusasyon maring pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansela ng passport ni Ko. Iginiit din ni Rondain na wala siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa panibagong video ni Ko ngayong araw, idinawit naman niya sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural si First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito. Ipinahinto raw ng First Lady ang investigasyon ng Kamara sa pagmahal ng sibuyas noong 2022. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin anya ang nangyari na imbestigahan din ng Kamara ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestiga nito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Kwento ni Ko, namagitan pa si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos at sinuoy House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Napagalitan pa raw ng dating Speaker, Agriculture Secretary dahil nabiso umano ang mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil ilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihinga pa namin ng tugon ng mag-inang Liza at Sandro Marcos, gayon din si Martin Araneta at si Romualdez. Si Chu Laurel, tinawag na masamang tao si Ko. Gawa-gawang paratang daw ito. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 16, 2025, sinabi ng kalihim na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. Ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Kasunod ng mga serye ng video ni Ko, tanong ng palasyo, bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanyang mga video? Bakit din daw may nag-iiba sa bawat bagsak ng aligasyon? Mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle.
Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Kabilang si Ko sa 8 binansagang kontraktor ng ICI at pinasasampahan ng patong-patong na kaso ng plunder, graft at direct bribery. Hamon pa ng ICI at DPWH kay Ko. I think you should come here into the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.